mainit. May saka pa yung mga taga-gitara. Biniduan mo. Darating ang panahon, sister. Maghintay ka lang dahil nandyan na. Andyan Biniduan mo, na. guitarist. Or bass. Pag-diesel ito ni Pastor Eli. Darating na yan, sister. Maghintay ka Sister lang. Laurel ang In guitarist. perfect time. Ay, naku. Magandang hapon. Hali. Hapon na po ba? Hapon na mag-alas 3. So, salamat sa Panginoon. Nandito na po tayo para mag-aral ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon dahil nandito po kayo muli lahat. Masaya at maligaya ang aking puso kasi you have the courage to come and to learn. So, purihin ang Panginoon dyan. So, huwag na natin patatagalin. Pinagpuri naman na tayo kanina. So, nandito pa rin po tayo sa importance of God's Word. Nandito pa rin po tayo sa power of God's Word against Satan or our enemy. Okay, so well, habang inestama yung ating yung ating PowerPoint presentation. Nung huli nating pag-aaral po ay nandun po tayo sa yung chapter 4 verses 1 to 2. 1 to 2. yung first temptation ng ating Panginoon. 1 to 11. Ayaw ka na gumana. Alright. That's okay. Bakit mainit na yun? Hindi na lang. So yung ating pag-aaral po na tinutuloy po natin ay nung sinabi sa kanya ni Satan na kung totoo ka Diyos, Turn the bread. gawin mo ito yung bato na to para gawing tinapay. Alright. So understanding this temptation na sinabi ni Satan kay Jesus ay makikita po natin doon sa context ng ating versikulo. Alam ni Satan na gutom na siya kasi nag-fast po siya, di po ba, ng 40 days. So pumunta siya doon, yun ang kanyang unang temptation sa kanya na sabi niya ay, alam ko, gutom ka na, so kailangan i-prove mo sa akin kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Gamitin mo ang power mo. So, yun yung kanyang challenge sa kanya para gawin niya o kaya sumunod sa kanya para matapos na yung kanyang temptation. And makikita natin na dito sa ating pinag-aralan last week ay marami po naging pag-uusap. Yan, thank you. Ayan, dito po yan. Yan. So, dito po, marami po tayo natutunan last week about nauwi po yung mga discussion sa
temptation ng kamunduhan. At dito po sa ating pinag-aaralan, makikita po natin na gusto niya, kagaya ng aking in-explain po kanina, ginamit po ng Panginoon ang Word of God para i-refute siya. Nasabi niya, well, hindi lang naman sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, imbes na mahulog siya doon sa kanyang pain para sundin yung gusto niya i-tell sa kanya, ang isinagot ng Panginoon, hindi lang dyan nabubuhay ng tao. So, ang ganda po ng nitong discussion na to, kasi marami po tayong mapupulot dyan. Na dito, yung ating unang pinag-usapan last time is temptation of immediate gratification. So, kagaya nga po ng pinag-usapan natin last time, sa buhay po natin ngayon, marami po tayong concern. Correct. Kung ano yung ating needs. Ano yung mga needs natin? Kain. House and lot. Ano pa? Pambayad sa bills, pambayad sa apartment, etc., etc., etc. Napakarami po yan. Marami po tayong mga needs. So dito, dahil nga, sa ngayon, marami tayong mga instant delivery, on-demand streaming, maraming mga ano. So, ipinapakita rito, tinuturo sa atin ng Panginoon na, wait, hindi dyan nabubuhay tayo o kayo. Ano po, gusto ko lang po iparating po sa atin na ang versikulong ito na pinag-uusapan po natin, na temptation na to, hindi po ito para sa unbeliever. Kasi ang unbeliever, wala namang ibang concern yan eh. Kundi puro kalayawan, kundi puro kagustuhan ng katawan, ng layo, and everything. Gratification yung gusto niya. Di po ba? So, ito natutungkol para sa atin kasi ang gustong iparating sa atin ng Panginoon, hindi lang dyan. Meron pa the Word of God na dapat natin bigyan ng pansin. Even us, di ba? Believer na nga tayo at alam na natin yung concept niya at konteksto niyan. Minsan, nandun yung ating focus. Nawawala yung Word of God, yung spiritual, natin. Di ba? Spiritual food. We are all guilty for that. Hindi po ba? Amen. We're all guilty for that kasi minsan, that's a sobrang dami ng concern natin, nawawala na yung dependency natin sa Panginoon. Yun na lang yung ating focus na, kailangan ito, kailangan ng double job. Parang meron tayo. Kailangan na ganun pala yung kasi ang dami ba rin? Tumawag siya, may sakit doon. Kailangan mas maraming oras. Kami po, hindi po, doon, mag-asawa, hindi po kami accepted doon. Kasi marami rin kaming concern sa Pilipinas, kasi tatay ni Sister Mayer, meron pinaramdam, so kailangan marami pera. Wala po siyang trabaho, ako lang nagtatrabaho. So in reality, kulang po yung aking sweldo. So ang only dependency namin is ang Panginoon. Kasi yun ang pangako niya, kaya tayo nag-aaral ng the power of God's Word in our lives. At ito mga temptation na ito, na yan nandyan na siya. Itatest niya ngayon, ni Satan, who are you? Di ba? Yun ang sabi niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Di ba? So, most likely than not, nagre-respond po tayo doon without knowing na yung nawala sa ating nawala sa ating kamalayan na wala yung ginagawa natin. Nag-enjoy na tayo doon sa karangyaan na yan. Kasi ang sarap kaya kung maraming pera. Di ba? Dapat naranasan mo. Di ba?
Sino dito ang hindi masaya ko? Nga, Maraming pera. Tayo hindi nga na. Diba, sarap-sarap kaya? Maraming pera, Pero pag wala kang pera, kulay pa bayad mo. Hindi masaya. Malungkot. Yung mukha lagi na panukot. Wrinkles Minsan, coming out. minsan, for no reason at all, inaaway mo na lahat ng tao. Di po ba? I mean, we are all guilty. I'm not saying because I am teaching right now. No, we are all guilty of that. Amen. Hindi naman sinasadya natin kasi na-overwhelm tayo doon sa temptation na yun eh. That is why it's actually Satan who is in the background is laughing at us. Kasi, akala ko ikaw yung anak ng Diyos. Akala ko ba natin ang dependency mo sa Panginoon? And yet, yan lang pala ang katapat mo. Part-time. Di ba ba? Correct. Ano pala ang ano mo? Katapat mo. So we're all guilty. Amen. Yan ang isang napakagandang natututunan natin. Temptation of immediate gratification. This is Canada. So, praise the Lord, kasi nangungusap sa atin ng Panginoon na hindi lang yun. Hindi lang yung kailangan natin. Kailangan meron dapat tayong dependencies. Pero kasi, at the end of the day, lahat ng ating lakas, buhay, hininga, and everything within us is from God. Amen. Di po ba? Amen. Kasi kung ginanong ka lang niya, binigyan ka ng sakit. O, una, hindi ka makapasok sa trabaho. Mawawala mo ng sinta. Sakit Eh ang kung tuhod ang mo. kumpanya mo pa, ay hindi nagbibigay ng sick leave. There you go. Diba? And pinakamahirap doon, ma-lay-off ka. Yeah. Kasi nga, you cannot meet the expectation of the It's company. like the metro. So, ang itinuturo dito ay we need a dependency for God. Yun ang gusto niya na hindi lang sa tinapay. Huwag ka dyan pwede naman pagsabayin eh, di po ba? Diretso. Huwag yung isa nandoon na parang wala kang, parang hindi mo siya nakikita. Na dito ka lang nakafocus sa lahat ng pangangailangan mo. So, Lagi. pwede naman yung diretso yung dalawa eh. Amen. Pwede naman, di po ba? Yeah. Kasi hindi pwede maghiwalay yung dalawa bilang isang Kristiyano. Correct. It doesn't work that way. Amen. Kung unbeliever, well, that is already by default. Hindi natin sila masabihan kasi yun naman talaga ang kanilang nature. Hindi po ba? Sa atin meron po tayong dalawang nature. Yan yung doktrina ng old man sa And new human. man. Ang old man, Wala na. wala yun. Yan yung namumuhay sa ating flesh. Physical. Nandito pa tayo, nakakulong pa tayo dito sa old man na ito. At itong old man na to, ano ang gusto niya? Part-time. Aligayahan. Ayan! Lahat! Masyal. Lahat! Sige, Taste of lahat ng Manila. kanya. Go! Go to the world and enjoy. Total, marami naman tayong kita. Here and there. Yun ang gusto niya. Sopa. At hindi po natin yun namamalayan. We already been tempted. Kaya nga, magsasalita ngayon sa atin, ang Satanas, are you really the Son of God? Tinatawanan Diba? ka. Ikaw ba talaga yun? Napakasakit na katotohanan ng mga minamahal. Di po ba? So, tuloy natin. So, dito sa pinag-uusapan natin, gusto ko lang po ituloy yung naudlot na usapan natin last week na kung saan doon nag-trigger yung question ni Pastor Eli, which is very, very relevant sa ating pinag-uusapan ngayon. And still applicable sa atin ngayon. Ang tanong niya, if I remember it right, Pastor, kung gagamitin ko yung Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things
And in His righteousness, I should say, and all these things shall be added unto you. Ang ganda kaya ng ano niyan, ng principle niyan. Ang ganda kaya ng doctrine ng yan. Pero ang nakalagay doon sa konteksto nun is obedience. So, doon naman ngayon, sinagot ni Pastor Danilo. Na kinote niya yung Deuteronomy chapter 28. Kung nasaan, nandun yung cursing, yung blessing, and cursing yung buong chapter ng Deuteronomy chapter 28. Kung naalala natin, yung binasa niya yun, sobrang hindi mo kaya tanggapin yung curse na mangyayari sa iyo kung ikaw ay lalabag o hindi susunod. So, meron akong question dyan kasi gusto kong ituloy yun. I agree for all of these two guys. Wala akong question doon. Pero dadagdagan ko lang po yung paliwanag niyo. Kasi total din lang naman, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. E di, lubos-lubosin na natin. Correct. Diba? Diba? Yes. So, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung minamahal, meron po yung tinatawag na rules of interpretation sa theology. Yun yung tinatawag na biblical interpretation. Doon na po yung lumalabas yung historical context. Kasi sa pag-aaral kasi ng isang versikulo, kailangan malaman mo, kailan sinabi yun? Sino yung nagsalita? Kanino sinabihan yun? Diba? Yun ang contextual. Ngayon, ang isa pa meron tinatawag na hermeneutics. Kung saan i-interpret mo siya using some kind of rules na saan siya dapat applicable yung ano na yun, yung versicle yun. Meron din tinatawag na exegesis. So, yung mga rules na yan, mga minamahal, I know it is foreign for you, pero maganda rin at least na naririnig niyo po dito kasi yun po yung tamang pag-aaral. Kasi yung mga scholars and big Bible people ng mga nakaraan, they set these rules. Kasi kung wala yung rules na yan, how can we interpret the Word of God? Systematically, meron tinatawag na systematic theology para mag-arrive ka sa isang conclusion, para malaman mo kung ano yung sinasabi ng versikulo niya. So, sa rules na yan, kung hindi natin susundin yun, kagaya ng example, mathematical equation. Di ba may rules siya sa algebra? Pag sinabi niya 1 plus x, close parenthesis, 1 times 2, close parenthesis, divided by so and so. Meron pong rules yun. So, sino po nakakalam dito ng rules na yun? Wala na. Meron pong sinasabi sa algebra ng rules na yun ay tinatawag ng PEMDAS. If you heard about the PEMDAS. Dundas. Yeah, so ang P ay parenthesis? No. Exponential yung E. Yung M is multiplication. D is division. A is addition. S is subtraction. So, P is whatever. So, para ma-arrive mo yung ano na yun, yung formula na yun, X is equal to Y is equal to whatever. So, may rules. Di ba? Kung hindi nila yun, ginawa yung rules na yun, wala na tayong mathematician, wala na tayong engineers, wala na tayong, and even in medical terminology, may mga rules kayo dyan. The same way in Bible. interpreting the Bible. So, back to kanina yung sinabi ko, dadagdagan ko po siya para mas maliwanag. Kasi doon lang po tayo nagtapos doon sa napakakahindik-hindik na sinabi ni Pastor na kapag disobedience ka, marami mangyayari sa'yo. Na ang tanong ko ngayon, nasasagutin ko rin later on kasi yun din ngayon ipapresent ko sa inyo. Applicable ba sa atin? That is question number 1. Number 2, yun ang sasagutin natin. Number 2, nangyayari na ba sa atin? Yeah. Probably, maybe,
Yes, nangyari na. Sometimes. Pag-aralan natin yan. Sige, punta tayo doon sa ano. Ayan. Ayan. Ito po yung kinote ni Pastor Danilo last week. Kinuha ko lang po yung overview ng buong chapter ng Deuteronomy. Hindi ko na po isa-isahin kung ano yun, pero nandito po yung ano. Sa verses 1 to 14, meron po saan sinasabi na blessing for obedience. If the Israelites obey God and keep His commandments, they will be blessed in numerous ways. They will be exalted above other nations and have a fruitful crops, livestock, and prosperous endeavors. Meron pa dyan na napakaganda na hindi ko na nailagay. Yung sinasabi niya dyan na kapag very obedient sa mga Israelites, yung panahon nila, yung blessing na yun mag-overtake sa kanila. Di ba? Nag-overtake sa kanila kasi yun ang pangako ng Panginoon eh. So, some specific blessing nga, yung sinabi nga ni Pastor Danilo na meron kang fruit of the ground, fruit of the cattle, lahat po yan, and then it shall open unto thee his good treasure, heaven to give the rain. So, ano ba maganda? Now, kung pag-uusapan naman natin ay disobedience, ito po. If the Israelites do not obey God and forsake His commandments, they will face severe consequences. This curse is as much more extensive than the blessing, emphasizing the importance of obedience. Kaya binigay ng Panginoon ito yung binigay lang niya na curses that include, pero marami po yan. Curse shall be thy basket and thy store. Yung po binanggit ni Pastor Danilo last week na kahit paanong gawin mo yung basket mo, kahit marami kayo lalagay doon, parang butas. Ano nangyari? Because of our disobedience. So, dito po, pinakamatindi dyan, itong verse 22, the Lord shall smite thee with a consumption and with a fever. What is that? Sakit yan eh. And with an inflammation, and with an extreme burning, and with a sword, and with blasting, so and so. Then the latter half of the chapter, verses 49 to 68, it describes the horror of a siege where they will be reduced to dire circumstances, even cannibalism. So, mamamatay talaga lahat sila kapag nag-disobey sila sa Panginoon. Again, babalikan ko yung tanong ko kanina na yun ay ating papag-aralan sa sasagutin. Applicable ba sa atin yun? Second, nangyari na ba sa atin yan? Okay, here we go. Mga kapatid, kanina in-explain ko sa inyo yung rules of interpretation. Di po ba? Ito po yung ating gabay. Ito yung lamp natin. Ito yung ating gabay. Lahat po dito, mula Genesis up to Revelation, it is inspired by God. Kasi kung ikaw ay hindi naniniwala na itong Bible na to is inspired by God, then tapos yung usapan natin, wala na dapat tayo. Uwi na tayo. Di ba? Iwalay na tayo. Kasi what is the point, di ba? Na ginagamit natin ng Bible, at the end, useless pala. Wala pala siyang, effect. Wala siyang potent. So, dito, makikita natin mga minamahal, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, yung binanggit pala ni Pastor Danilo na nakaraan is applicable here. It can be used for us, for our instruction, para mamuhay tayo ng maayos. Diba? Klaro. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. So, ito pong salita ng Panginoon ito. Ito yung gumagabay sa atin. Ito yung naglilinan sa atin para mas lalo po tayo maging maayos na mananampalataya. Next. So, daanin po natin ngayon na sinasabi ko na gusto ko pong dagdagan. Yung tanong ko po kanina, ito po ba applicable sa atin? Ito na po yung sagot. The principle of sowing and reaping
from the lesson in the age of grace. Nandito na po tayo sa era ng grasya ng Panginoon. Kaya po tayo tinawag ni Paul na the church. You are the church of God. Kaya ang tawag sa atin, hindi lang believer, kundi you are a church. Individually. So tayo po ay tinawag. Ito po yung sinasabi po niya, ano ba yung aking audible? Alright. So, the teaching of Deuteronomy chapter 20 na minamahal, though rooted in Old Testament, have profound implication and lessons for believers in what's often called the age of grace. Ito na nga po, ang panahon natin. Following the resurrection of Jesus Christ, doon na nagsimula yung church age. Nag-ascend na siya, ang sumunod na, di ba tinawag na si Paul? Doon na ngayon nagsimula sa Antioch, yung tinatawag na Christian. Doon unang tinawag na Christian sa Antioch. Kaya nga, merong mga school ng Antioch. Alright. So, the New Testament, while emphasizing God's grace and mercy through Jesus Christ, does not negate the concept of blessing and consequences. And here is the implications of our lesson. Pagkano punta dito? Alapindot. Wala sa statement talaga eh. Ayaw niya akong pagbigyan eh. Kanina. Alright. Here we go. So nakikita po natin dyan, kung ating yung babasahin dyan, mga minamahal, the New Testament confirms that there are consequences for our action. Nakikita po dyan, Galatians chapter 6, verse 7 to 8 is stressed. Do not be deceived. God cannot be mocked. Diba? A man reaps what he sows. Lagi po natin yun, ano yung sinasabi sa mga kasama natin, huwag mong gawin sa ibang tao ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mo siyang kurutin kasi masakit kumurot. Golden rule. Golden rule. Amen. So kapag kinurot mo sarili mo, masakit kaya? Kurutin mo yung iba. Diba? So iyan po yung sinasabi niya dyan. Do not be deceived. God cannot be mocked. So kung anong itinanim mo, yung tinatanihin mo. So whoever sows to please their flesh, from the flesh, they will reap destruction. O di ba kapag tayo nawalay, at dahil sa sobrang dami ng kinita, so kain ng kain, hanggang sa nagkaroon diabetes, Cholesterol. cholesterol, High blood. kasi nag-enjoy tayo eh. Di ba? So, whoever sow to please their flesh, from the flesh, they will reap destruction. Tama naman, di ba? Simple lang. So, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit, will reap eternal life. So, doon yung punta natin na kapag tayo po ay mananatili, at tayo po ay laging obedient sa Panginoon, eh, yun po yung ating pupuntahan. Blessings. Pero ano pa akong gusto medyo ano pa ng konti, i-diin. Sino ba dito ang hindi nag-disobey? Hindi na. Disobey. Lahat po tayo. Aray. Kaya ako disobey. Lahat po tayo. Aray. We're not exempted for this. Kaya masakit talaga itong pinag-aaralan natin. It's pinching our heart. Ito masakit na katotohanan kasi kapag nagsalita ang Word of God, hindi yan babalik na walang katuturan. Pinag-aralan po natin yan. It's either i-transform tayo or we just simply ignore it. And what will happen? Ito po. You will reap destruction. So yung concept, yung konteksto na sinabi ni Pastor Danilo last week, eto yan. We will reap destruction. Kaya wag natin paglaruan ang Panginoon. Don't be deceived yourself. Ang Panginoon nga kaya nga tayo sa grasya eh. Kasi ang grasya ng Panginoon, grabe yan. Pag pag-aralan natin ng Romans,
maiyak ka talaga. Maiyak ka sa grasya ng Panginoon. Sa totoo lang, kahit na ako. Maganda yung Romans, wag mo lang wag mo lang basahin yung 9 hanggang 11 lang. Romans 9. Ang galing ng kasi kapag nilagay mo sa puso mo yung grasya, talagang Yeah. wala kang kayang gawin kundi humingi sa Panginoon ng grasya eh. Amen. Lahat na nangyayari sa atin is just by grace alone. Amen. Yun po yung aking prayer last week. Tinalakay ko ng konti yun. It's by grace. Kasi lahat po tayo nag-disobey eh. Anong gagawin natin? So kung ang pamantayan ng Panginoon ay sa Deuteronomy chapter 28, patay na tayo lahat. And why we're still here? Just because of the grace of God. Sabi nga ng Panginoon eh, the more na nagkakasala ka, the grace is more adami. Pero maraming mga Kristiyano na lahat itong versikulo yan, I don't know where is that, pero nandun sa Romans yun na talagang in-overuse nila yun. Anong pagsabi ko sa Yung where sin abound, grace is so much abound. chapter 5. So, kahit po lagi tayo nagdidisobey, kahit po lagi tayong marami shortcomings, kahit pa sinabi natin na, ay, di mo na ako pupunta ngayon kasi total, Chapter 6, I suggest. total naman, meron tayong live. Ayun po, may live po tayo ngayon. So, well, pwede po tayo sa bahay. Kasi napapanood nyo po ngayon. Right now, we're live. So, dahil po hindi tayo perfecto or perfect, it's only by grace. Kaya tayo nandito pa rin. Kaya nga po, yung grasya ng Panginoon, wag po natin masyadong abusuhin yan. Kasi may hangganan po yan. Do not be deceived. God cannot be mocked. May hangganan yan. Meron at meron yan. Amen. So, the centrality of obedience, mga minamahal, even in the era of grace, obedience to God remains vital. Jesus said in John chapter 14, verse 15, yun. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Hindi naman yan, nire-require sa atin. So therefore, dahil nagdidisobey tayo sa Panginoon, does that mean hindi natin mahal ang Panginoon? Naroon. Logic. Naroon. Depende yun sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi, I don't even know how big, vast, gaano ka dakila yung relasyon mo sa Panginoon. I don't know. You're the only one who knows. You and God alone. And even our salvation. Hindi ko pwedeng sabihin na, dahil nga hindi ka laging nag-a-attend dito eh, o kaya tumiwalag ka na dito sa church na to eh, hindi ka na saved. No. Only God knows kung sino, ikaw. Kaya nga, kung babalikan ulit natin yung ating konteksto, prove who you are. Sabi nga sa kanya, kay Jesus, diba? Prove who you are. Now, kung magsasalita ngayon ang demon sa atin, si Satan, prove who you are. Ikaw ba talaga anak ng Diyos? Ikaw ba'y sumusunod? Tayo ba'y sumusunod? The emphasis has shifted from obeying a set of laws to living a life transformed by love and guided by the Holy Spirit. Yet, this obedience remains at the core. O, di ba? Tama siya. Ayan. Nandun lagi. Hindi siya nahihiwalay sa turo ng Old Testament na yun. Although, yung Old Testament, mamaya, pupunta pa rin natin yun. Maraming 10 minutes more to go. So, God's unchanging nature. Ayan. So, dito natin makikita mga minamahal. God is consistent throughout both the Old and New Testament. Ito po, James 1:7. Sabi niya dyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like
shifting shadow. Hindi siya nagbago mula noon. Kung ano man yung sinabi niya sa Israelites noon, it may not be happening right now, but again, meron siyang blessing and consequence. While his methods and revelations evolved, nag-evolve na siya eh. His nature did not. Siya pa rin yun. Yung Diyos noon, Diyos pa rin hanggang ngayon. Kung anong sabi niya noon, yung pa rin yung gusto niya mangyari sa atin ngayon. Kaya sabi nga niya kanina, don't be deceived. God is not mocked. Huwag mo siyang paglaruan. Dahil may mangyayari, mayroong blessing and consequence. It is stemmed from His love. And is for the best for His children. So next, the role of grace. As we are now studying kung ano ang kaibahan ng Old Testament noon, na kung paano matindi yung ginawa ng Panginoon pag hindi ka nag-obey versus sa ngayon. Diba? So, dito, sabi niya, the New Testament brings into focus the role of grace in believers' lives. Whereas Deuteronomy chapter 28 presents a strict cause and effect relationship between obedience and blessing, which is, of course, the disobedience and the curse. So the New Testament introduces grace as a powerful intercessor. So, kagaya po na sinasabi nga niya natin dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kanina po natin pinag-uusapan yan. Na lahat po tayo disobedient, and why we're still alive just because of the grace of God. At ang grasya na yan is a gift. Through our faith. Doon po nang galing yun. At ang faith na yan ay galing din sa Kanya. Kasi wala naman ang galing sa atin. Yun ang ibinigay niya sa atin para tayo po ay mag-open ang heart, para maintindihan natin ang salita niya at tatanggapin natin ang kaligtasan. So, as we continue mga minamahal, the ultimate blessings of Christ. So Jesus Christ is the ultimate blessing for obedience and faith. He redeems believers from the curse of sin. Yun na yun. So dito sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, explains, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Ito na yung centrality ngayon ang pinag-usapan natin doon sa the blessing and the curse. Kasi in reality, kung hindi nga tayo tumanggap sa Panginoon, we are already been cursed. Isa lang ang pupuntahan natin lahat sa hell. Kaya tayo aaral para malaman natin ang katotohanan na ito pala yun. Ito pala yun. So, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham may come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. At yun nga po yung ating natanggap sa ngayon. There is always a blessing because of the mercy and grace of our Lord. Kasi kung wala yun, wala na talaga. Patay na tayo. Marami. Although, na may mga nangyari talaga sa atin na kapag minsan may mamatay, minsan kinukwestiyon natin ang Panginoon. Lord, bakit gano'n? Diba? Why me? Alam mo naman ako. Bakit kailangan ko maranasan ito? Bakit kailangan ko lumaan sa mga pagsunod ito? Ibang topic po yan. So in conclusion, while the direct blessing and curses outlined in Deuteronomy may not be applied in the same literal way in the New Testament era, the principles behind them remain. The principles behind them. So it's still obedience and disobedience and blessing and curse. So it doesn't matter kung yung sinabi ni Pastor Danilo last time, talagang that's still applicable to us today. Yun po yung question ko kanina. Is it applicable today? Yes. The principle behind it is applicable. Hindi man siya literal, the principle behind it is applicable. Now,
Wala ka tanong mo kanina, nangyari na ba sa atin ito? Nangyayari na ba o nangyari na ba? Meron na bang naka-experience yun because of our disobedience? Well, tayo lang po nakakaalam. Tayo po nakakaalam yun. Kung ano man yung grievous na ginawa natin, na naging daan kung bakit may mga bagay na hindi natin nakuha. O kapagbigyan ng prayer. O kaya na-deny. May question. May question daw. Okay. We are talking about the cursing. What is the process to break the curse? What is the process? Ayun. Proseso para ma-break yung curse sa atin. Well, good question. Sa aking pag-aaral po, hindi ko pa masyadong dinaanan yung question na yan, yung process of breaking. Kasi kung pag-aaralan natin ang centrality and the doctrine of grace, I believe na nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na tinake up natin kanina lang, yung course na yun, na dapat sa atin yun, Jesus Christ already had that. It hung in the cross. Siya na po ang gumawa nun. He already did it on the cross. He already become a curse for us. So kung ang tanong is, nararanasan pa ba natin yun? Do we still believe that Deuteronomy is still applicable to us? Based sa ating pinag-aralan ngayon, kung naintindihan natin ng maayos, the principle is always there. It doesn't matter kung Old Testament man yung gusto mong paniwalaan or the grace of God now, the principle is still the same. So, siguro, pwede ko pang, Pastor, sige, baka meron kang may isagot doon sa sinabi niya kasi hindi ko na-take up yun, hindi ko masyadong pinag-aralan yun. May aral kami noon at hanggang ngayon ito pa rin. May 5 sulas of Christian creed. Yung sinasabi natin na solas scriptura. Ibig sabihin, scripture alone. Number 2, solas gratia, meaning by grace alone. Number 3, solas fide, sola fide, meaning by faith alone. And number 4, solos Christos, in Christ alone. And number 5, soli Deo Gloria, all for God's glory. Ituturo ko yan sa inyo pagdating ng panahon. Back to the question. Ano ngayon ang process para sa ganon ay makaligtaan natin or to avoid that curse? Actually, sabi ni Pastor kanina, in general principle, it's still applied today. Yeah. Yes, that's right. But in deeper sense, for the people of God, no more. Why? Sola Scriptura. Open your Bible. Sister, okay. Nagalis ko ka. Okay. Sana yun. Okay. Chapter 15 of John. Verse 3 to 4. Sabi niyan, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I
in you. Just as branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. So bear the word, the keyword there, clean. Huh? You are already clean. In what way? Because of the word that you heard. Now, because you believe of the word, Apostle Paul says, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. So, no more condemnation. Kada tayo nga namati, of course, the curse is being removed. According to Romans chapter 6, verse 1, na pagpakinggan na the whole chapter of Romans chapter 6, we can read there that through His death, we are dead from our sinful nature. So, we are blessed. But to those who don't believe God, the Bible declares in the book of John, even in chapter 3 of John, that they remain condemned because they don't believe on the Son. So that is our privilege and blessing by grace alone. No more condemnation except for those in Christ Jesus. Kaya mapalad tayo. Amen. Mapalad tayo. Bakit? Hindi na applicable sa atin, sa totoong nanampalataya, yung curse, Pastor. Pero, nananalaytay pa rin doon sa hindi na niniwala. Yun sabi ni Pastor kanina, still exists. Nandyan pa rin yung curse. Kaya tayo ay mapalad. Bakit? You have not chosen me, sabi ni Jesus Christ, but I have chosen you. Amen. I have chosen you. So, Sister Esther, the process, you have to know yourself first. Are you in Christ or are you in the world? Sabi nga kanina, you will know yourself by knowing on your priorities in life. Malalaman mo kung sino ka sa pamagitan kung ano yung priority mo sa buhay. Bakit? You cannot serve two master. Samantalin ko na to para ano. Sabi niya dito sa Matthew chapter 19 verse 24. Iumpisa mo sa 19 to 24. Okay. Matthew chapter 6, Sister Sarah. 6. Verse 19 to 24. Chapter 6. Ayan. Don't collect for yourselves treasures on earth. Bawal ba mag-collect ng treasures on earth? Dahil sabi niya, don't collect. Bakit ka collect ng collect? Pero malalaman natin, paano yun? More moth rust destroy and where thieves break in and steal. 20. But collect for yourselves treasures in heaven, meaning there is more important than the treasures on earth. This is 20. Where neither moth nor rust destroys and where thieves don't break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be. So kung saan yung puso mo, nandoon yung Kung saan yung treasure, nandun yung kayamanan mo. At kung nasaan yung kayamanan mo, nandoon yung puso mo. So vice versa. Okay, 23. Ano? 22 pala. The eye is the lamp of the body. If your eye is good, Pastor, okay pa ba yung mata mo? Your whole body will be full of light.
But your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light within you, who is that light? Napag-aralan natin. Jesus Christ. Jesus Christ. So if you have that light, Jesus Christ, your body is Good. cold, good, and no darkness. So if the light within you is darkness, how deep is the darkness? Kung ang nasa isip mo, puso mo ay sanlibutan, ay talagang madilim yung kasalukuyang buhay mo at hinaharap ng buhay mo. Verse 20. 24. Ayan na. No one can slave of two masters. And sa iba, sa King James, no one can serve two masters. Since either he will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot be slaves of God and money. So in the same manner here, sa politika, kapag gumaganon-ganon ka, ang tawag sa inyo ay balimbing. At kalaunan yun, wala nang maniniwala sa iyo. Kaya ang anak ng Diyos, firm sa kanyang stand. Kung nasa pula ka, doon ka sa pula. Kung nasa itim ka, doon ka sa itim. Don't ride in two horses in one time. Bakit? Ilalagay mo lang yung sarili mo sa alanganin. Can you get the point? You cannot ride in two horses in the same time. So, brothers and sisters, we cannot serve the world and at the same time serve God. Yan ang context niyan. Kaya ano yung priority mo? Okay, what's up? Amen. Praise the Lord. 3 minutes more. May dadagdag lang ako doon. Regarding sa personality ng isang tao, according to Sigmund Freud, pinag-aralan niya yung simula bata hanggang sa tumanda. Sigmund Freud, isang psychologist. Pinag-aralan niya yung isang tao. Now, according to him, ang bata daw, yung utak niya pag wala pang laman is just like a paper on paper na wala pang laman o wala pang na-print. No, wala pang na-print. So kung ano yung unang narinig niya, yun yung unang mapiprint. So ang tawag natin doon is tabula rasa. Now, and we continued about the personality of the theory of personality regarding yung pinag-aralan natin yung self-gratification. Ito kasi yung ang lakas ng hatak sa buhay natin bilang mga tao. Or bilang isang Kristiyano, self-gratification na. So, pinag-aralan niya doon yung id, ego, and the super ego. Now, yung id, kung ano yung gusto mo, I want that. Yun. So, kahit namasaktan ka, gusto ko yan, kukunin ko yan. Pakyaw. Yeah. Yung ego naman, parang yung pwede kang makipagkumpara. Sabi ng Bible, do not yoke. Yeah. Pero pwede. Pwede. Huwag kang mag-asawa ng hindi Kristiyano? Pwede. Papasok doon yung ego. Yung super ego naman, ito yung mga bawal yan. Yes, bawal po yan. Hindi pwedeng gawin natin yan ng mga Kristiyano. Yes, pastor, hindi po namin gagawin yan. So nakita niyo yung ego sa super ego. Yun yung pinag-aralan ni Sigmund Freud. Now, Romans chapter 12 verse 1. Kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Ano ba yung dapat natin gawin to become holy? Or para maging pleasing naman tayo sa harapan ng Panginoon. Sabi ko dito, brothers and sisters. Di ba? Brothers and sisters, hindi lang brother. Brothers and sisters, God has shown you His mercy. Nakalaki din natin yan. Yeah. So I am asking you to offer your bodies to Him while you are still alive. Hindi mo naman pwedeng i-offer yung sarili mo pag patay ka na. Saka pag patay ka na, ngayong buhay pa tayo, kailangan na natin offer yun. So your bodies are holy sacrifice that is pleasing to God. When you offer your bodies to God,
Ang ganda nito sa huli mga kapatid. You are worshiping Him in the right way. Sabi niya, in the right way. Oh. So kung ginawa mo natin, inoffer mo natin yung sarili natin na buong buo, hindi yung bumabalik-balik. Kung minsan kasi masarap bumalik-balik sa akin eh. Yung dating tayo eh. Pero pag ito nasunod natin, yung we need to offer our body as a holy sacrifice sa ating Panginoon. You are, sabi niya, ganda eh. You are in the right way. Pero pag hindi mo pa rin nagawa, bumabalik-balik ka pa rin. Pastor, yung sagot doon, sa tanong kanina, medyo questionable pa yung pagiging Kristiyano natin. Yung Pastor. Salamat sa Panginoon. So, wala na po tayong oras. Break na po tayo 5 minutes. Ay, bigyan natin yung ni Sister Esther kung nasagot ba yung Ah, yes, yeah. Sorry. Actually, that question is Sarah's. Sabi niya, ikaw mag-question sa Alright, so I think it is my responsibility. I will get back to you kasi papag-aralan ko yan. More precise and doctrinally para mas klaro. Kasi as far as I know, sa pag-aaral ko, hindi ko na mapinpoint kasi kanina dahil while he's talking, gusto ko hanapin yung verse na yun na Jesus was a curse for us. Inano na niya ang tawag dito, na ipahako rin sa curse. He became a curse for us. So therefore, kung ganun nga po ang nangyari, so yung mga cursing na yan, na nangyari sa Deuteronomy na yan, hindi na po, wala na po siyang talag sa atin, sa Kristiyano. Okay, yeah. So pero ang principle again, behind that, is nandun. Simple lang siya, disobedience, obedience, do not be mocked, do not mock the God kasi meron mangyayari talaga kapag yan yung ating buhay. Kaya nga yung pinunto nila, dapat ganun lang, walang ganun. So magpleno po tayo, salamat sa Panginoon, ang ganda. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, mapagpala naming Ama, salamat po, napakaganda po Lord ang iyong mensahe sa amin. And forgive us. Kung sa panahon, Lord, ay medyo gumewang-gewang po kami, patawad po, Lord. Sinadya man namin yun, we're aware, maybe we're not. Ikaw lang po nakakaalam, Panginoon, ng aming puso. We come down before you, Panginoon. Kami po, Lord, ay nagsusumamo. We ask for your mercy and your grace, Lord, na patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maging malakas. Salamat sa mga pag-aaral nito, Lord, dahil naituro po sa amin kung ano po ang dapat, ang tamang paninindihan po sa inyo. Salamat, Lord, sa mga nakinig. Pagpalain niyo po ba sa amin at patuloy, Lord, patatagin niyo ang aming pananampalataya sa mga salita mong ito, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you. And let's have a break. 3 minutes. 3 minutes only. What's wrong? Amen. Thank you. And let's have a break. 3 minutes. 3 minutes only. What's wrong?